Marcos, patay tayo dyan. Banat ba? Yun yung mga words na narinig niya dito sa kanyang malapit na kaibigan. Tinanong pa natin siya kung ano pa yung mga ibang detalye ng napag-usapan nila. Hindi niya na ito ibinahagi sa atin. At hindi raw siya, ang sinasabi niya ay na parang nabunutan pa nga daw siya ng tinik. At ito daw ay prerogative ng presidente na palitan siya. At yun nga, hindi totoong nag-resign siya out of delicadeza. Magandang araw pakinggan pero hindi ito totoo. Ang tanging sulat na pinadala niya ay yung sumusunod siya sa prerogative ng Pangulo, walang resignation letter. Pakinggan natin ang pahayag ni Bersamin. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sana sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. Nako! Dating Bersamin, baka bigla may lumabas na sulat. Si Auntie Claire. Alam mo naman si Auntie Claire, ang tagapagligtas ni Marcos. Baka may labas, oh eto, may resignation letter. Alam mo naman yun. Ingat ka! De, pero at least inunahan niya na. Wala akong resignation letter. So talagang sinibak siya. Fired. Ika nga. And again, wala man lang decency yung pagsibak sa kanya. Walang honor, ika nga. Bakit? Pinadaan sa iba? Anong katarantaduhan yun? Okay sana kung pinadaan sa... although siya na yung pinakamataas sa secretary. Kaya nga executive secretary. Sana man lang kung pinadaan siguro sa asawa, halimbawa. Wala nang tataas sa kanya, hindi asawa eh. Diba? Sana kung ganun. Hindi eh. Hindi galing sa Office of the President. Pambihirang buhay eh. Oh. It was very clear that I had to go. Ako naman hindi naman ako linta. Nako po, patay tayo dyan. Gago! Bakit? May kilala po ba kayong linta? Ako may kilala akong linta. Di, alam nyo, kahit pa paano, yung respect ko dito sa mama na to, umangat eh. Alam mo yun? Kahit pa paano, kasi at least, eto, hindi siya yung nanahimik. Diba? Hindi siya yung nanahimik at ayaw, huwag na tayo dyan. Bahala na lang sila dyan. Kung ano gusto nilang gawin sa akin, kung ano gusto nilang palabasin. Hindi. Sinabi niya ang totoo. Sinabi niya ang totoo na sinibak siya at hindi yung presidente nagsibak sa kanya. Diba? Oh, ganun. At least sinabi niya yun. At least, hindi siya parang linta. Gago! Ako may kilala akong parang linta. Linta talaga. At yan po ang mananalong tatlong GCash, yung makakapagsabi ng tama kung sino yung linta na yun. Yung linta. Sigurado ko, alam nyo na kung sino yung linta na yun. Hindi ko papangalanan, pero yung unang tatlong makakasagot nun, ay may GCash na tigpa 500 pesos. Yun! Alam ko, kilala nyo na yun, kung sino yung linta na yun. Ayun ay tagapagtanggol. Hindi pala tagapagtanggol, sorry. Tagapagsinungaling ni Marcos. Alam mo, Jiggy, tinanong din natin si former ES Bersamin kung kailan sila huling nag-usap ng Pangulo or kung nakausap man lang niya ang Pangulo about this. Monday night ay nagkaroon daw sila ng face-to-face na pag-uusap. Around 30 minutes silang nag-usap pero again, hindi rin niya idinitalye kung ano yung kanilang napag-usapan. Jiggy. Itong pinapakita natin na si dating Yusek Adrian Bersamin, na apo ni dating ES Bersamin, ano reaksyon na nakatatandang Bersamin dito sa pagkakadawit ng kanyang apo? Naitanong din natin nga yan, Jiggy, apo sa pamangkin ni dating ES Bersamin, si Yusek Adrian Bersamin. Kahapon, sinabi ni Senator Lacson nga na ginamit umano ni Adrian ng pangalan ng Pangulo para magsulong ng budget insertions. Base yan sa sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Senator Lacson sa isang tawag sa telepono. Ito, for context also, si Adrian ang sinasabi ni Zaldico na nakausap niya para kumpirma si PBBM ang nagpapasingit noong 100 billion pesos na budget. Pero sabi rin ni Bernardo, posibleng kasama ni dating DepEd Yusek
try give Olivar si Adrian nang tanggapin ang bilyon-bilyong pisong kickback mula sa budget insertions. Pero ang sabi ng dating Executive Secretary, hindi niya naiintindihan bakit nadadamay ang kanyang apo. Narito ang kanyang pahayag. Mahal na mahal ko si Adrian para kung sariling anak na. Napakabait na tao yan. Kaya yung pag-i-implicate sa kanya ng masama, hindi ko gusto yan. Hindi ko sinasang-ayunan yan. Jiggy, posible rin daw na konektado ang pagkakasangkot ni Yusek Adrian sa pagpapabitiw sa kanya sa pwesto. Matagal na rin daw nagtatrabaho sa kanya si Yusek Adrian mula pa noong SC days ni Bersamin. Jiggy. Yung mismong issue ng pagkakadawit ni dating ES Bersamin sa budget insertion, anong tugon niya tungkol rito? Ito, Jiggy, for context, sabi ni dating DPWH Undersecretary Bernardo kasi tinanong niya si dating Executive Secretary Bersamin kung paano marirelease itong 52 billion pesos na kickback. Ang sagot daw ni Bersamin sa kanya, we will take care of it. Diretsahang yang itinanggi ni dating ES Bersamin at nagulat daw siya sa aligasyon. Sabi niya, triple hearsay yan. Wala raw siyang alam na iniimbestigahan siya rin ng ICI kung meron lalantad daw siya. Grabe yung mga pangyayari, no? Malupit yung pangyayari, mga kababayan. Ito po ay, sa tingin ko talaga, kawawa eh. Sabi ko, sa tingin ko lang ito yung galawan ng mga bangag. Oo. Bakit galawan ng bangag? Ang galawan ng... meron ba kayong kaibigang bangag? Meron kayong kaibigang lulong? Yung mga may kaibigan lulong, alam niyo yung sinasabi ko. Ang kaibigan yung lulong, TH yan. Diba? Tamang hinala yan. Hindi lang tamang hinala, mga kababayan. Ang mga lulong po, tamang hinala, wala na sa hulog. Yung basta lang makabanat. Basta lang makadiskarte ng kung ano-ano. Sablay baga iba, ika nga. Kung ano-ano na lang ang ginagawa. Kasi nga, tamang lulong eh. Lulong talaga eh. Yung nangyari dito kay Bersamin, ito eh. Para bagang diskarte ito ng mga taong bangag. Yung parang, maganda siguro sibakin natin ito. Para yung bang gano'n na parang hindi nila iniisip, tao rin yan. Hindi nila iniisip na kaibigan nila yan. Hindi nila iniisip na pinagtanggol tayo nito, tinayuan tayo nito. Hindi nila iniisip yung benefit nung reputasyon ng tao na ito ay masisira sa pamilya nila. Hindi nila inisip na malaki natutulong nito kasi ito ay isang pinipitagang dating justice. Di ba? Hindi nila naisip yan. Basta sa kanila, andiyan ba yung natin, yung Coca-Cola natin? Dito. Tanggalin na natin. Sige, tanggalin na natin yan. Walang kwenta yan. Para maibay issue. Ganun ang bangang eh. Ganun ang mga lulong eh. Di ba? Kaya nga, alam mo, ang lulong kasi, na yan, unreasonable. Yung mga diskarte niya, nonsense na wala nang kwenta. Unreasonable na, bahala na si Batman. Di ba? Ganun eh. Bakit daw na madawit pero wag na raw siyang abalahin. Madali naman daw mapatunayan na wala nga siyang kinalaman sa insertions. Never daw niyang hinawakan ang anumang budget. Pakinggan natin ang kanyang pahayag ukol dito. Kahit na sino ang mag-connect sa akin dyan, ay hindi nyo dapat paniwalaan yan. Saka hindi ko kausap yung mga yan na sinasabing kausap ko, like Mr. Bernardo. I will be able to defend myself very easily. Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na palahiganti. Respetuhin ko sila. Alam mo, kuha ko sa inyo, magsalita na kayo. No? Magsalita na po kayo. Tell all ang nalalaman ninyo. Alam ko kasi, maaring iniisip nito, pag nagsalita ako, madamay ako. Pwede kasi bilang executive secretary, kung ikaw may alam tapos di ka gumawa ng hakbang noon, baka sisihin ka. Kasi alam ko na kagad ang sasabihin eh. Parang sinasabi ni Auntie Claire, pag halimbawa lang, uunahan ko na si Auntie Claire alam ko utak na. Pag sinabi niyang, hindi, may nalalaman ako tungkol dyan sa insertion kasi ganito.
Ang sagot kagad ni Auntie Claire, alam ka pala bakit di mo sinabi nun? Ba't ngayon lang? Ganyan ang style nila Di ba? O ba't alam mo pala, di mo sinabi nun? Ba't ngayon lang? O, ibig sabihin, naninira ka lang. O, political ka lang. Tapos bilang hanapan nyo ngayon ng connection yan sa mga Duterte? Dati sila nagkape. Konektado na kagad kay Duterte. Dati sila nagkape, kaya... Ganyan yan Yung style ni Auntie Claire pang pang tambay. Alam mo yung tambay sa kanto na basta makagawa ng kwento. Yung kwentuang lasing. Gusto nyo malaman kung paano ang kwentuang lasing? Tanungin nyo si Jay. Si Jay Guevara. Pag may amats na yan, maoy na yan. Kung ano na sinasabi niyan. Diba? Pero sakyan nyo lang. Ganun talaga buhay. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 anchor Cheryl Cosim live mula sa TV5 Media Center.